Hello guys, magandang gabi. Yan gusto ko lang pong batiin po kayo ng Merry Christmas. And masaya po ako na muli pagdiwang po natin yung Christmas. Siguro hindi lingid po sa inyong kalaman kung gaano po yung pagsubok na dumating po sa akin at sa aking pamilya. So namatay yung mother ko. Sumunod nangamatay yung baboy ko, lahat yung 78 dahil po sa ASF. And after na nangamatay po yung baboy ko is namatay po yung hipag ko sa Maynila. So pumunta pa ako para makiramay po sa kapatid ko at sa pamangkin ko. And I feel down na down po ako guys this year, mas especially this month. But despite po ng mga pagsubok na meron pa ako, hindi ko pa nakakalimutan yung tunay na diwa ng Pasko, kung saan kung gaano tayo kamahal ng ating amang nasa langit, na ibinigay niya si Yesu Cristo sa atin para magkaroon po tayo ng chance na makabalik po sa kaharian ng ating amang nasa langit. At wala man po tayong magagandang regalo na natanggap ngayon, wala man tayong masasarap na handa sa ating hapagkainan, ay hindi po tayo kailangan na maging malungkot or magmukmok. Bagkus ay magdiwang po tayo. Kasi the greatest gift na matatanggap natin during Christmas season is yung pagmamahal ng ating amang nasa langit at sa Yesu Cristo. So I know, my dear brothers and sisters, na mahal na mahal tayo ng ating amang nasa langit. Ano man po yung mga pagsubok na dinaranan po natin is hindi po ibig sabihin ay nakakalimutan tayo ng Diyos, no? So bagkus gusto ng Panginoon na mas maging matatag pa tayo, mas stronger pa tayo kapag nalagpasan pa natin ng mga pagsubok na meron tayo sa buhay. Ako, happy po ako, pero medyo malungkot yung mukha, so hindi natin wala yung emotion natin dahil sa pagkawala ng kabuhayan. Pero happy po ako na i-celebrate po yung Pasko. Nabuo po yung family po namin. Although magkakalayo kami, yes, nagkaroon kami ng chance kanina na magkaroon ng video call, and masaya po kami, nag-usap-usap. Wala man kaming handa ngayon na sana may lechon, kasi nga sa dami ng baboy natin. Pero ganun talaga guys, So hindi po ibig sabihin na kapag marami tayong pagsubok, hindi tayo mahal ng Diyos. Mas ramdam ko po yung kanyang pagmamahal sa time ng mga pagsubok, kasi nandyan po yung mararamdaman niyo po yung presence ng Panginoon para i-comfort po tayo, So sa mga pagsubok na dumating sa akin, ramdam ko po yung pagmamahal ng Panginoon. And alam ko po na after this mga pagsubok na ito, ang kasunod naman pa yung mga biyaya. And of course, para sa akin, isang biyaya po na okay po yung family ko, and wala po kaming problema sa mga anak po namin. So yun po yung tunay na biyaya po para sa amin. May mga pagsubok man kami, but material lang po yan, or yung mga temporal na bagay lamang po. So yung mahalaga is yung spiritual na bagay po sa buhay po natin. So ano man pong kalagayan natin, my dear brothers and sisters, sana maging masaya tayo, sana ramdam natin ang pagmamahal ng Panginoon. So kung medyo nakakaligtan nyo po na parang hindi kayo na mahal ng Panginoon, basahin po natin yung sa John 3:16. Sinabi niya po doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po yung napakalaking regalo na matatanggap po ng bawat isa sa atin, na kapag tanggapin po natin si Yesu Cristo sa buhay po natin, magkakaroon po tayo ng chance, magkaroon po ng buhay na walang hanggan, at makabalik po sa kaharian ng ating amang nasa langit. So
Merry Christmas po, my dear brothers and sisters. From Saragossa family to yours. And I wish po na mas maging masagana po yung bagong taon po natin. So wag po natin kakaligtaan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kung nahihirapan po tayo, it's time na mag-kneel down, ano. So kailangan natin na palambutin yung tuhod natin. Kasi nandyan lang yung ating amang nasa langit na nag-aantay po sa atin na lumapit po sa Kanya. So kung hindi pa natin nagagawa, it's time, ano, gawin pa natin yung bagay na yan. And I know na wala pong magulang na matitiis po yung kanyang anak. Lalo na sa time na nahirapan po yung kanyang mga anak. So we need to kneel down, ano, para po malaman po ng ating amang nasa langit kung ano yung nararamdaman po natin, kung ano po yung hirap ang dinadanas po natin. So nag-aantay lang po siya, guys, ano. So muli po, marami pong salamat and Merry Christmas po sa ating lahat. Sana dama po natin yung pagmamahal ng Diyos. Sana masaya tayo kahit walang gift na natanggap, ano. Kasi isipin po natin yung the greatest gift po ng Panginoon sa atin ng ating mga nasa langit. So, yan. Merry Christmas po, ano. And mahal tayo ng Panginoon. Mahal ko po kayo. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.